Personal na naranasan ni General Romeo Bronner Jr. ang harassment ng China sa pinakahuling rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito'y matapos sumama ng opisyal sa RORE operations kung saan muling nakaranas ng water cannon at pamamangga mula sa China ang mga sakyan ng Philippine Coast Guard at supply boat ng sinatahang lakas ng Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatapak ang isang incumbent Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre. Binisita ni Bronner ang mga sundalong sinaluhan niya rin sa isang maagang Noche Buena Budel fight. Ayon kay Colonel Cersas Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, inihatid ng opisyal ang mensahe ng pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng nilalapit na holiday season. Kasama ni Bronner sa delikadong misyon ang pinuno ng Western Command ni si Vice Admiral Alberto Carlos. Nasakay rin ng supply boat Unay Zamaywan ng banggay nito ng CCG vessel. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Bronner na sinadya niyang hindi magpakilala para personal na makita ang ginagawa ng China sa lugar. Kinukuyog talaga, no? Kinukuyog, oh. Yun nga ho yung MV Kalayaan, yung isang resupply boat natin. Nasira dahil winoter cannon, tinamaan yung makina, ayaw nang umandar ng makina. So tinaw na lang po ng Philippine Coast Guard pabalik. Hindi na po nakaabot dun sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Bronner, tinatayang nasa 100 sakyang Chino ang nasa West Philippine Sea kahapon na posibleng dahil umano sa inanunsyong Christmas convoy ng civilian coalition na atin ito. Nakita namin, kaya dumami po yung mga barko doon dahil naghahanda rin sila doon sa ating Christmas convoy. So pinaghandaan din pala yun. Oo. Kasi yun nga po na i-announce na dadaan dun sa Ayungin Shoal yung Christmas convoy natin. Kaya naghanda sila. For the first time nakita namin halos mahigit 100 na mga Chinese vessels ang nandun. Sa kabila nito at ang pagkakabalam ng convoy dahil sa pagbuntot ng mga Chino, suportado umano ni Bronner ang paglalayag ng mga sibilyan at mga mahingistang Pinoy sa teritoryong pag-aari ng Pilipinas. In fact, yung mga fisher folks po natin, mga fishermen, ini-encourage namin na pumunta doon. Sa Ayungin Shoal, Baho de Masinloc. Kasi ating yan. I mean, these are part of our exclusive economic zone. Dapat tayo ang nag-exploit ng natural resources dyan, hindi sila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.